Ang balita natin ngayon ayon dito sa mga lumalabas na report mula dito sa mga insiders ay baka ito raw San Miguel Beer ay willing na makipag-trade dito sa Blackwater Bossing. Alam natin na itong Blackwater Bossing ay nandun yan sa kabilang kampo sa MVP Group. Pero ang balita naman kasi itong si Cedric Bearfield daw ay ito ay magiging sabihin natin binigyan ng umalis doon sa kanyang kontrata bago matapos ang season na ito o pagkatapos ng season na ito. So malamang ito ay baka umalis na sa Blackwater. Wala namang garantiya na ito'y pupunta sa TNT o kaya sa Meralco dahil ang ahente ni Bearfield ay parehas dito kay Mikey Williams na alam natin na hindi pa nagkakasundo dito sa TNT. Kaya malaki posibilidad na baka piliin ni Bearfield ay lumipat dito sa San Miguel. Kaya nga ang gusto ng Blackwater i-trade na itong si Bearfield para at least meron silang makukuha na kapalit. Ngayon bukod dito kay Bearfield, ang isa pang pwedeng kunin ng San Miguel Beer dyan ayon doon sa mga reports ay baka itong si Tyrus Hill at itong si Christian David. So tatlong players ng Blackwater ang interesado ang San Miguel Beer daw na makuha. Alam natin na yung mga nabanggit na players ay malaki may itulong dito sa SMB kung sakasakali na matuloy nga ang ganyang transaksyon. Pero syempre kailangan hihiling din ng matinding kapalit itong si Coach Jeffrey Carriazo, hindi lang sa pangangailangan ng Blackwater kung hindi sa pangangailangan din ng TNT at nung iba pang MVP teams. So dito natin naabangan kung sinong ibibigay na kapalit ng San Miguel. Ang maliwanag lang dito, itong si Cedric Bearfield, hindi yan magtatagal sa Blackwater. Ngayon kung sa SMB nga yan mapupunta o kung dito sa SMC sa MVP Group, hindi pa natitiyak pero gagawa na raw ng move ang San Miguel para subukan makuha ang serbisyo nitong si Cedric Bearfield sa lalo at madaling panahon. Samantala naman, ang balita dito sa sister team nila, itong Barangay Ginebra, ay kinakausap na raw itong Terra Firma Jeep na bago sila mabenta ay ibigay na yung kanilang number 1 draft pick dito. Alam natin na itong Barangay Ginebra ay isa doon sa mga teams na naghahangad na makuha yung pick nitong Terra Firma dahil naasahan ng karamihan na ito'y magna-number 1 sa darating na draft. Nakita naman natin kung paano ito matalo ng sunod-sunod at puro tambak pa. Kaya siguradong number 1 pick itong Terra Firma. Ang magiging tanong na lamang talaga ay kung ito ba ay ibibigay ng Terra Firma kasi ang magiging hadlang na lang dito ayon doon sa mga reports ay itong Zamboanga Valientes. Dahil itong Zamboanga Valientes bibili itong Terra Firma at baka ang gusto ng Zamboanga ay manatili sa kanila yung first round pick ng Jeep para magamit nila to sa pagbibuild up ng kanilang koponan. Sa ngayon kasi, walang indikasyon na itong Zamboanga Valientes ay magiging isang farm team. Ibig sabihin, talagang gagawin nila ang lahat para mag-compete dito sa PBA. So hindi sila magiging farm team at talagang maglalaban sila talaga para manalo. So ibig sabihin nito mukhang gagawa ng paraan itong Zamboanga Valientes para magpanatili sa kanila yung kanilang draft pick. Ngayon ang Ginebra gusto itong makuha so depende na lang siguro kung sino ang i-offer na kapalit itong Gene Kings para dyan. Alam natin na maraming pwedeng ibigay ang Ginebra kaya depende na lamang siguro kung papayag ang management ng Zamboanga Valientes. Ang maliwanag dito maraming plano ang Barangay Ginebra para doon sa draft pick na yan ng Terra Firma at sigurado nagagawa sila ng paraan para ito ay makuha. So yan ang aabangan ng mga fans ngayon ng Barangay Ginebra kung ito ba talaga ay magagawa nila o kung ito ay mananatili sa Jeep. Samantala naman napag-usapan yung mga draft picks itong TNT Tropang Giga. Mukhang ready na mag-focus muna dito sa Grand Slam at hindi doon sa mga draft picks. Alam natin na itong Blackwater malamang ibigay draft pick dito sa TNT. Pero alam din natin na sa ngayon 100% nakakonsentrate si Chot Reyes dito sa kanilang Grand Slam. Dahil kung makakakuha ng Grand Slam ang TNT, siguro parang mission accomplished na yan para sa kanila. Kaya hindi na nila masyadong poproblemahin kung ano mangyayari sa susunod na season. Ibig sabihin, kahit isa o dalawang kampyonato lang makuha ng TNT next season, okay lang yan. Basta ba nanalo na sila ng Grand Slam at yan naman talaga ang objective nila. Kaya sa tingin ko medyo okay na to para sa TNT Tropang Giga lalo na at alam natin na Grand Slam talaga ang hinahanap nitong TNT sa ngayon. Kung sakasakali na matuloy nga ang ganitong plano, sigurado na magiging mas malakas itong Tropang Giga.
Kaya nga, kung sakali naman na hindi matuloy yung Grand Slam, kung for example matalo sila sa semis o kaya quarters, hindi natin masabi. Iyon, kukunin na nila itong si Cedric Barefield o kaya si Robert Bolick mula dito sa NLEX o Blackwater. Sa ngayon mukhang mas malaki daw ang tiyansa na si Robert Bolick ang kunin ng TNT Tropang Giga dahil mas madali daw makausap yung kampo nito. At hindi rin naman matatawaran yung skill set ni Bolick kaya nga marami nagsasabi na ito ay bagay talaga dito sa TNT Tropang Giga. At kapag bumalik na si Jason Castro, lalo na magiging mas malakas ang TNT. Kaya nasisiguro natin na magiging okay na ang performance nitong Tropang Giga kung sakasakali nga na ito'y matuloy. Kung ikaw naman si Coach Chot Reyes, hindi ka na dapat mag-worry tungkol sa mga draft picks basta kinakailangan lang masiguro mo na magiging maganda ang resulta ng games ngayon. At ang huli nating balita ayon sa mga reports, nag-apologize na raw itong si Cliff Hodge dito kay Xavier Lucero sa pamilya niya dahil sa ginawang move nito. Nakita na natin yung nangyari sa laban ng Meralco at Magnolia sa ginawa nito si Cliff Hodge. At pinatawag na raw ng PBA Commissioner's Office itong si Hodge para ipaliwanag kung ano yung kanyang ginawa. Ang problema kasi dito, hindi ito first time na nangyari kay Cliff Hodge. Alam natin na marami ng beses ito si Cliff Hodge na engage sa mga physical plays at marami na rin na nagsasabi na masyadong magulang ito maglaro. Kaya nga kinakailangan pag-isipang mabuti kung ano ba ang dapat gawin dito kay Cliff Hodge. Ang sabi ng iba dapat daw ay masuspende ito kahit ng ilang games dahil ito yung tinatawag na paulit-ulit. Hindi isang beses lang nangyari ito yung ginawa ni Cliff Hodge kundi marami na at marami nga nagsasabi na panahon na para itong PBA ay pigilan ito. Alam natin na ang gusto ng PBA syempre, as much as possible ay limitahan yung mga tawag ng mga referee. Isa sa mga reklamo ng mga fans talaga, masyado raw tawag ng mga fouls yung mga referee. Pero ito naman isang instance na dapat talaga medyo mas matindi yung tinawag na foul dahil grabe naman yung ginawa ni Cliff Hodge dito kay Xavier Lucero. Pwedeng nagkaresulta yan sa isang matinding injury. Kaya nga kinakailangan na siguro na pag-isipang mabuti ng PBA kung ano ang gagawin. Tama naman yung ginawa ni Hodge na nag-apologize siya. Pero kinakailangan din syempre na kung ikaw naman yung PBA, gumawa ka rin ng hakbang para hindi na ito maulit. Dahil alam natin nga ito si Hodge may history na ganyan talaga maglaro. Kaya kinakailangan ko ikaw si Commissioner Willie Marcial ay pag-aralan mong mabuti kung ano ba talaga ang pwede mong gawin para mapigilan yung ganyang klaseng sitwasyon. At yan ngayon ang siguradong pag-aaralang mabuti ni Commissioner Willie Marcial at ng board. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon, binabati din natin si Katsakino Dokusin, Malyari Mascarillas, Dalmacio de Guzman, pati na rin ang iba pa nating tagapakinig katulad ni Enju, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang at ang iba pa.